Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, ma'am, 2 points na ho sila. Although, yung ibang mga senador, antitigas ng ulo, kaya pinagpipilitan pa talagang, hindi pwede. Mas mataas ang ihi namin dyan sa Supreme Court. Mas ano kami dyan. Mas magaling kami dyan. Kami magdidesisyon. Hindi, totoo, yan ang ano nila ngayon eh. Kami magdidesisyon. Kami magdidesisyon kung sino ba ang tamang sasabi kung ito'y unconstitutional. Pakinggan, panoorin natin ha. Narito ang Balitang Pinoy TV. Palakpakan mga kababayan! Eto na nga! Grabe namang energy yan, Banat Bay. Aba, siyempre ba naman? Sino ba naman ang hindi masasayahan sa resulta ng impeachment? Grabe, ito ang tinatawag na hindi pa nagsisimula ang boxing, knockout na. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin itong impeachment. Kasi nga po mga kababayan, ganda ho ng gising nating mga Pilipino kahapon dahil unconstitutional daw impeachment. Tuldok na kagad. Sabi nga, hindi pa nagsisimula, wala na, tapos na laban. Although, yung ibang mga senador, antitigas ng ulo, kaya pinagpipilitan pa talagang, hindi pwede. Mas mataas ang ihi namin dyan sa Supreme Court. Mas ano kami dyan. Mas magaling kami dyan. Kami magdidesisyon. Hindi, totoo, yan ang ano nila ngayon eh. Kami magdidesisyon. Kami magdidesisyon kung sino ba ang tamang sasabi kung ito'y unconstitutional. Pakinggan, panoorin natin Tapos na nga ang boxing, di pa man ito nagsisimula. Unconstitutional daw kasi ang itinransmit ng Kamara sa Senado dahil lumabag daw ito sa 1-year bar rule. Bunsod ng 3 naunang impeachment complaints na naunang inihain laban sa bise. Dahil dito, wala raw jurisdiction ang Senado sa 4th impeachment complaint na pirmado ng 215 members ng mababang kapulungan ng Kongreso. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto si VP Sara sa mga reklamo laban sa kanya. Alam mo, lagi nilang pinipilit siyang salitang yan, ano? Hindi I understand, the Supreme Court must say that. Pero yung mga media, parang tila sinasabing, may kasalanan na kaagad si VP Sara Duterte. Yung ba sinasabing hindi inaabsuelto? Sandali, una-una, hindi inaabsuelto, pero in the first place, hindi guilty. Kasi ang dating, guilty na kaagad. Walang ganun. Yung impeachment na nangyari sa Kamara, ang ibig lamang pong sabihin nun ay may probable cause na nakita ang Kamara kaya dapat dali na sa korte, which is the Senate Court. Kaya nga, korte sila impeachment court na sila ngayon. Hindi pa nakakatulan. As a matter of fact, impeachment is not about conviction. Kung itong tao to may kasalanan o hindi. Impeachment is more on the trust. Kung may tiwala pa ba ang taong bayan at para manatili pa itong tao na ito bilang vice presidente o kung sino man yung ini-impeach na tao. So parang lagi nilang pinagdidiinan ng mga lintik na mga media na parang sinasabi na, hoy, hindi naman inabsuelto ng Supreme Court. Oo, hindi inabsuelto ng Supreme Court pero hindi rin sinasabi ng Supreme Court na guilty. Dapat linawin nyo yan. Kahit wala yan doon sa ng Supreme Court. At sakaling naisin ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa bise, maaari raw nila itong gawin sa February 6, 2026. Yan. So, ngayon, nag-iiyakan po mga kababayan. Alam nyo, kaya bumabaha ngayon. Kasi po, nag-iiyakan po ang mga pinklawan, mga terorista at mga dilawan at higit sa lahat, yung mga tangang tanso. Nag-iiyakan ngayon dahil nga po, dineclare na Supreme Court na unconstitutional itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya ngayon, bumabaha. Bumabaha ng iyak. Di ba? O, yun ang totoo dyan. At nasa Supreme Court, si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Dexter, ano pa ang impormasyon mo dyan tungkol nga dito sa naging hatol ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
Oh, akala mo nga isang boxing dahil unanimous itong desisyon o halos lahat ng mga maestrado ng Korte Suprema na present sa Korte Suprema during the deliberation ang bumoto o pumabor para ideklarang unconstitutional itong articles of impeachment na isinampa ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte na siyang isinampa sa Senado noong Pebrero. Matapos nga ang higit sa 5 buwan at 1 linggo buhat ng questionin sa Korte Suprema noong February 18, inilabas na ng Korte Suprema ang pasya sa issue ng unconstitutionality ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Hatol ng Supreme Court sa articles of impeachment na itinransmit ng House of Representatives sa Senado ay unconstitutional. Paliwanag ni SC spokesperson Attorney Camille Ting, lumabag sa 1-year bar rule ang Kamara nang itransmit ang impeachment articles ng 4th complaint. May 3 naunang impeachment complaint nga na inihain laban sa Vice noong December 2, December 4 at December 19 taong 2024. At yung pang-apat na complaint na inendorso ng Kamara noong February 2025 ang siyang inakyat sa Senado. Dahil sa desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng SC na hindi na magkakaroon ng jurisdiction ang Senado sa impeachment ni VP Sara. Pero nilinaw nga ng Korte Suprema na hindi nila pinapawalang sala ang pangalawang Pangulo sa mga reklamo laban sa kanya. Sakaling naisin man ng Kamara na muling mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente, maaari itong gawin sa February 6, 2026. Yun. Pahayag naman ng impeachment. So, mga kababayan, it's going to be normal. Ang baha, sabi nga ni BBM. It's going to be normal ang baha. Huwag ka na kayong magreklamo. Normal na ang baha. Bakit kanyo? Sa February pa, next year, pwede magpa-impeach uli ang mga ulul. So, ibig sabihin, mula ngayon, mag-iiyakan ng mga dilawan, pinklawan, mga terorista, at mga tangang tanso. Gago! Yan ang katotohanan. So, mag-prepare lang kayo sa baha. Court, sa pamamagitan ng tagapagsalita na si Attorney Reginald Tonggol, sinabi niyang ina-acknowledge ng impeachment court ang desisyon ng SC. Simulat sa pulaan niya ay sang-ayon sa konstitusyon ang bawat hakbang ng impeachment court at ginagalang nila ngayon ang pasya ng kataas-taasang hukuman. Kinakatiganan niya ng SC decision ang maingat at hindi pa dalos-dalos na pagpapasya. Kabilang dito ang paghingi sa Kamara ng certification na wala silang nilabag na batas nang iakyat ang impeachment case sa Senado. Hihintayin na lang niya ang opisyal na kopya ng pasya mula sa Korte Suprema bago ang anumang desisyon o hakbang na gagawin ng impeachment court. Batay sa impormasyong nakalap ng Abante Radio, 13 sa 15 Supreme Court Justices ang pumabor sa desisyong sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Lunen na isa sa 2 appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang 11 iba pa naman na sumang-ayon na unconstitutional ang impeachment articles ay pawang mga maestrado na naitalaga noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Justice Raul Villanueva, nakasama sa mga bumoto para ideklarang unconstitutional ay appointee ni Pangulong Bongbong Marcos na bumoto nga na ideklarang unconstitutional itong impeachment case. Hindi naman nakaboto, Pinky, itong si Justice Singh dahil siya ay naka-leave habang nag-inhibit itong si Justice Kagiwa na isa nga doon sa tinutukoy nating appointee ni nung Pinoy administration kasama ni Justice Marvic Lunen na siyang sumulat ng desisyon. Samantala, Pinky, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga senator ang desisyon ng SC. Yan. Pero sandali, bago mag-react ito mga senador, maganda ipaliwanag muna natin na maigi ang bakit unconstitutional at anong dapat gawin. Okay? Kasi importante ito at mapapaliwanag po yan. Siyempre, walang iba kung hindi. Kasi alam mo mga kababayan, ito gusto ko lang sabihin, pag mga ganyang bagay, legal matters. Okay? Legal matters, especially this is a decision of the Supreme Court. Huwag kayo makikinig doon sa mga senador na hindi naman lawyer. Huwag kayo makikinig doon sa mga congressman na hindi naman lawyer. Makinig tayo doon sa mga talagang batikang lawyer. Mga magagaling na lawyer, naging judge. Doon tayo makinig. Hindi yung kung sino-sino lang pakikinggan natin. Hindi porket senador, may alam. Hindi porket congressman, may alam. Maraming tanga dyan eh. Di ba? Yan ang totoo. Makinig tayo sa isang magaling na abogado at public servant. Ito, hindi, wala akong biro. Pag ako gusto ko malaman ng mga bagay-bagay, dito tayo isa sa mga pinupuntahan natin go-to lawyer to. Bakit? Kasi hindi naman ito Duterte supporter, hindi ito DDS. And yet, very objective siyang tumingin ng mga issue. Halimbawa, ito nga po si Attorney Guanzon. Ayan na. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaints kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, kagaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa 1 taon, bawat opisyal.
Yan ang unang pinaka-basic. Once lang in every 1 year. Ilan po ba ang impeachment na article na ginawa nila o yung complaint? Sorry, not article. Complaint na ipinasa. 4. Kung sino namang hindi kayo mga tanga, sinabi na nga isa lang bawat taon. 4 ang iaano nyo. Hindi rin naman kayo mga no? Na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagpa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. Naku po, grabe. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong nga komite? Ako, madam, alam ko kung asan yung 3. Nandun sa SecGen nila. Kasi sinabi naman ng SecGen sabi ng SecGen, sabi ng mga congressman, wag ko munang ipasa itong 3. Antayin ko yung pang-4. So, yun ang ginawa ko. Hindi ko muna pinasa sa speaker yung pang-4. Ganyan na ganyan. Ang nagpasa nito, sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complete na yan bago nila pinirmahan? Yon. Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero palagay ko totoo yun, na pinatawag daw ang mga congressman na Naku. mga majority. Nako. Mga congressman na under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complete na yon? Yung pang-4 bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon? Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ang ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang Speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay, ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Alam mo, madam, kung bakit? Napakataas ng ihi nitong speaker natin Feeling niya kasi he is above everyone. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi kasalanan din naman ni Marcos. Kasi kontrolado niya si Marcos Puppet niya si Marcos. Puppet niya yung pinsan niyang si BBM. Utusan lang niya yun. Kaya tuloy, feeling niya, utusan din niya itong Supreme Court. Yan ang totoo. Ngayon, nag-iinarte ngayon siya. Ayaw, bakit ako sasagot dyan? Who you? Ganun ang sabi ng Congress. Who you? Ba't ako sasagot? Hindi sinagot. Hindi, tandaan ninyo binigyan ng pagkakataon ng Supreme Court etong mga congressman na sumagot. Ang dami niyan. 9 yan 9 questions yan Pagpaliwanag kayo kung eto ba'y dumaan sa tamang proseso. Alam mo sabi ng ng Kamara? Who you? So, siyempre, anak ng wewe. Who you pala, sige. Parang mo yan Kuwari, jowa mo. Nag-text sa'yo. Hindi naka-register yung number ng jowa, yung pangalan ng jowa mo. Kasi may bet ka. Baka makita nung bet ka. Marami kang bet ka. Di ba? Sabi mo, who you? Pag-uwi mo sa bahay ngayon, kung saan kayo nagsasama, wala. Sigurado sa kulambu ka. Ayun ang nangyari dito. Sabi ba naman ng mga congressman, who you? Ayan. Ayan nasabi sa inyo ngayon ng Supreme Court, Who you pala, ang constitutional yung pinagagawa nyo, wala sa proseso. Sa Amerika na. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Ito talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, ni President BBM. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Kaya ngayon, ma'am, 2 points na ho sila. Yung una, yung PI.
tablado rin sila ng taong bayan doon sa PI, di ba? Nabuking din sila doon sa lintik nilang PI. Ngayon, eto na naman. Hindi kasi, madam, ako sa inyo, dapat kayo ay pumasok sa Speaker of the House na opisina para magkaroon naman ng may matalinong abogado doon. Walang matalinong abogado doon, dami-daming pera ng opisina. Di ba? Ang dami-daming pera ng opisina, walang magaling na abogado. Kung siguro kayong abogado doon, masusuplak nyo. Kaya lang, minsan talaga, pag mayabang ka, hindi ka nakikinig eh. Di ba? Maaaring may abogado, hindi nga lang siya nakikinig. Kasi nga, sobrang hambog eh. Akala niya, siya na talaga ang presidente. O ayan, nangyari sa kanya. Sasabihin pa ba niya, ni Speaker, na hindi siya sangayon at hindi sila papayag? Ay, Ngayon, ma'am. wala siyang magawa dahil yung... Yun na sinabi ng mga bata niya. Yung mga balalay niya. Nag-iingay na naman. Sinasabing hindi. There's separation of power between the judiciary and the legislative branch of government. May paganyan-ganyan pa sila. Alam mo, ang abogado alam yan. When you say Supreme Court, it is supreme. Sabi nga whatever the decision of the Supreme Court, it's a law. Batas. Kahit saan mong tingnan ang law books yan, correct me if I'm wrong, pero narinig ko ito sa abogado mismo, sa dean, sabi niya, any decision of the Supreme Court is a law. And a law must be followed by everyone. Not just the judiciary system yan o yung branch na yan. Hindi. Every branches of government should follow the law. And decision of the Supreme Court is the law. Hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Yun, maganda yun. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, magsalita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Alam mo, sabi nga nila, Banat Bay, paano kung sakaling hindi sumunod ang Senado? Constitutional crisis yan. Oo. I don't think they would do it. Many times, nangyari yan na there is a decision of the Supreme Court na medyo taliwas sa decision ng Senado. Pero since ayaw nila magkaroon ng constitutional crisis, sumusunod ang Senado. Kasi nga po, mga kababayan, this is Supreme Court. Hindi ito regular court o ito pinakamataas. Kaya nga sa Tagalog ng Supreme Court, kataas-taas ang hukuman. Mga ulol na nagsasabing mga senador dyan na hindi sila susunod. Alam mo ba't ang tapang nila? Kasi hindi sila abogado. Subukan mong abogado ka, sabi mo hindi ka susunod. Magagadun ka. Si Gadon, di ba? 2 beses ba na-disbar yung abogado na yun? Kaya nga lakas na loob ng mga ibang senador dyan magsalita Good luck sa inyo. Darating ang panahon, kakailanganin nyo ang desisyon ng Supreme Court. And the Supreme Court is the Supreme Court. Yun eh. Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? Yun, tama si BBM. madam mo. Kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Yun. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as Speaker. Yun! Alam mo, madam, that's the best thing that you have said. Hindi kasi alam mo, perfect example yung kay ma'am, hindi siya, inutos ng Supreme Court, hindi sinunod ni Tambay. Yung paupuin. Inutos ng Supreme Court yun. Sa sobrang kapal nga ng itong ni Tambi, mantakin mo yung asawa 3 beses nang naging congressman o congresswoman. Okay? Sabi nga ni Atty. Guanzon, wala namang nakalagay sa batas na kailangan district congresswoman 3 beses. Hindi. Kasi para mo sinasabi na magkaiba ang district congresswoman o district representative or party list representative. Hindi. In the eyes of the law, pantayan. Both of them are representative. Nagkataon lang, they are representing different sector. Kung ito sektor ng distrito, ito sektor ng party list. But they are both the same representative. So ibig sabihin nun, kung nakalagay sa batas, hanggang 3 lang ang congressman, ang representative, magkakasunod. Hanggang 3 lang. Ngayon, binali ng COMELEC sa pamamagitan ni Tambi. Sinasabi ngayon, yung asawa, pang-4 na. Hindi na nga pinaupo to si Mama Attorney. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman